Hindi ko talaga makakalimutan yon. Ako si Gian at kasama ko noon ang girlfriend ko na si Lian. Nagdesisyon kaming mag-travel papuntang Bicol. Gusto namin magpahinga, lumayo sa ingay ng Maynila at mag-enjoy sa tahimik na probinsya. Maayos naman ang biyahe namin noong una. Habang palalim ang gabi, unti-unting kumukonti ang sasakyan sa kalsada. Yung dating maliwanag na highway, napalitan ng mahabang stretch ng daan na puro dilim. Iilang poste lang ang may ilaw at minsan pa patay pa. Ang tahimik na, sabi ni Lian habang nakatingin sa labas. Napansin ko rin, parang ibang klaseng katahimikan. Hindi lang basta walang tao, parang may nakamasid. Matulog ka muna, mahaba pa biyahe natin, sabi ko sa kanya. Tumango siya at sumandal sa upuan, pero ako, hindi ako mapakali. Habang nagmamaneho ako, napansin kong parang paulit-ulit ang itsura ng dinadaanan namin. Parehong puno, parehong poste na kumikislap ang ilaw. Kanina pa ba tayo dito? Bulong ko sa sarili ko. Sinilip ko ang oras sa dashboard. Eksaktong 3:00. Biglang may malamig na hangin na pumasok kahit sarado ang bintana. Napaayos ako ng upo at doon ko napansin may kung ano sa gitna ng kalsada. Sa una, akala ko basurang tinangay lang ng hangin. Pero habang papalapit ako, unti-unti itong nagkaroon ng hugis. Maliit, nakahiga, tapos gumagalaw. Napakabig ako ng manibela ng bahagya. Gian, ano yan? Biglang sabi ni Lian. Gising na pala siya. Hindi ako nakasagot dahil malinaw kong nakita. Isang sanggol. Nangingitim ang balat at nakahiga sa gitna ng kalsada, sa gitna ng dilim. Ihinto mo, baka iniwan yan, sabi ni Lian. Hindi to normal. Walang mag-iiwan ng bata sa ganitong oras, sabi ko sa kanya. Medyo kinakabahan ako. Gian, please, baka mamatay yan, halos maiyak niyang sabi. Napatingin ulit ako sa sanggol. Hindi ito umiiyak, hindi gumagalaw, nakatingin lang diretso sa amin. Doon ako kinilabutan. Pero sa gitna ng takot ko, nanaig ang awa ni Lian. Dahan-dahan kong inapakan ng preno. Huminto ang sasakyan. Ilang metro lang ang layo sa sanggol. Walang hangin, walang kahit anong ingay. Bilisan natin. Lian, may mali, babala ko. Pero binuksan niya ang pinto. Wala na akong nagawa. Napabuntong hininga ko at sumunod na rin. Habang papalapit kami sa sanggol, lalo akong kinabahan. Kasi habang lumalapit kami, parang ngumiti ito. Hindi ko mapaliwanag yung ngiti na yon. Hindi siya ngiti ng isang normal na sanggol. Habang papalapit kami, lalo kong napansing hindi ito umiiyak, hindi nanginginig sa lamig. Nakatitig lang siya sa amin, parang may hinihintay. Gian, buhatin na natin, sabi ni Lian. Wait lang. Hahawakan ko sana siya para pigilan, pero huli na. Lumuhod si Lian malapit sa sanggol. Ako naman, ilang hakbang lang ang layo, pero ramdam ko na may mali. At biglang gumalaw ang sanggol. Hindi normal. Bigla itong umangat ang ulo, tapos tumingin diretso sa akin. Yung mata niya, hindi pang bata, parang matanda, mukhang galit. Lian, umatras ka, sabi ko. Pero huli na. Sa isang iglap, tumalon ng sanggol diretso sa akin. Hindi ko naisip kung paano nangyari. Basta naramdaman ko na lang na may mabigat na kumapit sa braso ko. Aray! Yung sanggol, hindi na siya mukhang sanggol. Nakadikit siya sa braso ko. Ang lakas ng kapit, parang kuko ng hayop ang bumaon sa balat ko.
Ramdam ko yung hapdi. Sinubukan kong tanggalin pero lalo siyang kumapit. Tapos kumagat siya sa braso ko. Napapikit ako sa sakit. Parang may puwersang hindi ko mapaliwanag. Hindi siya normal. "Alisin mo yan, Gian," sabi ni Lian. Sa sobrang adrenaline, napasigaw ako at buong lakas na hinablot ang nilalang. "Umalis ka!" Natanggal ko siya. Tumilapon siya sa kalsada, pero imbis na umiyak o gumapang, tumayo siya. Doon ako tuluyang kinabahan. Hindi na siya sanggol. Yung katawan niya, kakaiba na ang hugis. Parang hindi tama ang pagkakabuo. Yung ulo niya, nakatagilid habang nakatingin sa amin. Ngumisi siya ulit. Tapos sa isang iglap, tumalon siya papunta sa masukal na damuhan sa gilid ng kalsada at nawala na parang bula. "Gian, may dugo ka." Tumingin ako sa braso ko. Malalim ang kagat, dumudugo, at mas lalong kinatakot ko. Parang nangingitim ang paligid ng sugat. "Alis na tayo," mahina kong sabi. Hindi na kami nag-usap pa. Pareho kaming nanginginig habang sumasakay sa kotse. Pagkasara ng pinto, agad kong pinaandar ang makina at pinahururot ang sasakyan palayo. Hindi ko na nilingon. Ayoko nang malaman kung may sumusunod pa. Pero habang nagmamaneho ako, napansin ko sa rearview mirror. May dumaan na anino sa likod ng kotse. Gumagapang at sandaling tumigil na parang nakasunod. Hindi ko na sinabi kay Lian. Hindi ko na rin tinignan ulit. Matapos yun, nakarating naman kami sa pupuntahan namin. Pero hindi ko makakalimutan ang karanasan naming yun. Magandang gabi po. Ako si Ling. Mahilig talaga akong mag-travel, lalo na sa ibang bansa. Para sa akin, doon ko nararamdaman na buhay ako. Kaya nung nakaipon ako, isa sa mga unang pinuntahan ko ay Thailand. Gusto ko kasi maranasan yung culture nila. Temples, pagkain, at syempre, yung mga liblib na lugar na hindi masyadong dinadayo ng turista. Unang mga araw ko sa Bangkok, okay naman. Masaya, maingay, tapos maraming tao. Pero hindi ako kontento doon. Gusto ko ng mas tahimik, mas authentic. Kaya lumipad ako papuntang Chiang Mai. Doon nagsimula ang hindi ko makakalimutang karanasan. Nag-check-in ako sa isang maliit na guest house sa gilid ng bundok. Simple lang. Kahoy ang structure. May maliit na beranda at tanawang gubat sa likod. Sabi ng may-ari, tahimik daw doon. Walang istorbo. At tama siya. Sobrang tahimik. Unang gabi, wala namang kakaiba. Nakaupo lang ako sa beranda. Umiinom ng tsaa habang nakikinig sa kuliglig. Pero may napansin ako. Parang ang hangin biglang lumamig kahit hindi naman ganun kalamig ang panahon. Hindi ko pinansin. Kinabukasan, nag-tour ako sa mga templo. Maganda, peaceful. Pero habang nasa isang lumang templo ako, may isang matandang babae na nakatitig sa akin. Hindi siya ngumiti, basta nakatitig lang. Bigla niya ako nilapitan. "Don't stay long in the forest house," sabi niya sa broken English. Napakunot ang noo ko. But why?" Umiling lang siya, parang natatakot sabihin. Tapos iniwan niya ako na parang may hinahabol. Akala ko tinatakot lang ako. Pero pagbalik ko sa guest house, doon na nagsimula yung hindi normal. Gabi na, mga 12:00. Wala nang ilaw sa paligid. Tanging ilaw lang ng maliit kong lampara. Habang nakahiga ako, may narinig akong kaluskos sa labas. Parang may naglalakad sa kahoy na beranda. Una, akala ko pusa lang. Pero paulit-ulit,
parang mabigat na yabag. Dahan-dahan akong bumangon. Tinignan ko ang bintana. Walang tao. Pero yung lampara ko, biglang kumurap. Tapos may kumatok. Isang beses lang. Tapos wala nang sumunod. Pero ramdam ko na may nakatayo sa labas. Hindi ako sumilip. Pinatay ko na lang yung ilaw at nagtalokbong sa kumot kahit sobrang init ng katawan ko. Akala ko doon na matatapos. Pero pagsapit ng madaling araw, nagising ako sa bigat ng hangin. Parang may nakaupo sa dulo ng kama ko. Hindi ako makagalaw agad. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. At doon ko nakita na may anino sa gilid ng kama ko. Hindi malinaw ang muka, pero mukhang nakayuko ito sa akin. Wala akong marinig na tunog. Wala ring gumagalaw. Hanggang sa maramdaman ko na parang may malamig na kamay na humawak sa paa ko. Doon na ako napasigaw. Pagtingin ko ulit, wala na. Pero bukas na ang pinto ng kwarto ko. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, umalis agad ako sa guest house. Hindi ko na kinaya. Kahit hindi pa tapos ang booking ko, lumipat ako ng mas maingay at mas mataong lugar sa Chiang Mai City proper. Doon ako medyo napanatag, pero hindi pa doon nagtapos. Tuwing gabi, kahit nasa maayos na hotel na ako, may isang bagay pa rin akong napapansin. Yung tunog ng kahoy na hakbang sa labas ng bintana, parang sumusunod pa rin. Hindi ko na tinapos yung buong Thailand trip ko sa paraang gusto ko sana. Imbis na temple hopping at nature trips, sa mga malls at crowded tourist spot na lang ako nagstay hanggang umuwi. Pagbalik ko sa Pilipinas, doon ko lang sinubukang mag-research. May mga lumang kwento pala tungkol sa ilang forest guest house sa Chiang Mai. Mga lugar na itinayo malapit sa dating execution grounds at abandoned settlements. May mga turista raw na talagang nakakarinig ng yabag kahit walang tao. Hindi ko alam kung totoo lahat yon. Simula noon, kahit gaano ko pag gusto mag-travel ulit, lagi kong tinitignan muna kung saan ako matutulog. Kasi minsan, hindi lang pala lugar ang problema, kundi yung mga hindi mo nakikitang kasama mo sa loob ng kwarto. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gado. Hindi ko inakala na sa simpleng business trip ko papuntang Isabela, may madadala akong alaala na hindi ko gustong balikan. Gabi na ako nakarating sa lungsod. Pagod sa biyahe, antok at gutom. Wala na akong masyadong napili, kaya ang pinasukan kong tuluyan ay isang lumang hotel sa gilid ng highway. Hindi naman mukhang delikado, pero ramdam mong luma na talaga. Yung tipong pagpasok mo pa lang, kakabahan ka na. Tahimik ang reception. Isang matandang babae lang ang nag-abot sa akin ng susi. Room 407, sabi niya sabay iwas ng tingin. Napansin ko pa yon, pero hindi ko na pinansin. Gusto ko lang magpahinga. Pagpasok ko sa kwarto, maayos naman. Lumang tiles, lumang aircon na maingay, at mabigat na kortina. Unang ginawa ko, diretsong higa sa kama. Pagod na ako. Bandang 12:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa lamig. Sobrang lamig. Yung aircon, nakapatay na pala. Pero parang may malamig na hangin pa rin na galing sa banyo. Nakatitig lang ako sa kisame. Tahimik ang buong kwarto, maliban sa isang bagay. Tumutulo ang tubig sa banyo. Ang weird, kasi naalala kong sinarado ko lahat bago ako humiga. Pinilit kong baliwalain, baka may leak lang. Pero maya-maya, may narinig akong tunog na hindi lang basta patak ng tubig. Parang may naguhugas ng kamay. Napabangon ako. Sino yun? May tao ba dyan? Tawag ko. Walang sumagot.
Tumigil ang tunog. Sandali lang. Tapos bumukas ang gripo. Biglaan, parang may kamay na nagbukas ng todo. Napabangon ako sa kama. Ramdam ko na yung kaba sa dibdib ko. Pilit kong nilakasan ng loob ko. Baka naman may sira lang talaga. Tumayo ako, dahan-dahan papunta sa banyo. Habang papalapit ako, lumalakas yung malamig na hangin. Hinawakan ko ang doorknob. Basa, parang kakatapos lang hawakan ng kung sino. Binuksan ko. Walang tao. Naka-on ang ilaw ng banyo, pero kumikislap. Yung salamin, basang-basa, parang may nagbuhos ng tubig. At ang pinakakinilabutan ako, may bakas ng kamay sa salamin. Hindi basta fingerprint, buong palad. Parang may taong nakatayo doon kanina. Kaninong kamay to? Bulong ko. Tapos biglang nag-moist ang salamin. Parang may huminga mula sa loob. Dahan-dahan, may lumitaw na sulat. Hindi malinaw sa simula, pero habang tumatagal, isang salita ang nabuo. Lumabas. Napaatras ako ng todo. Natamaan ko yung pinto sa likod ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ko palabas ng banyo. Kinuha ko ang susi, pati cellphone ko. Kahit hindi ko na inayos ang gamit ko, dumiretso ako sa pinto. Habang binubuksan ko yon, narinig ko ulit sa likod ko. Yung gripo, bumukas ulit. Hindi ko na inalam kung ano yon. Lumabas ako ng kwarto at tumakbo sa hallway. Pagdating ko sa reception, gising pa rin yung matandang babae. Tumingin siya sa akin. Umalis na po ako sa room 407. Sabi ko. Hindi siya nagsalita. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang ginawa ko, umalis na ako sa hotel na yon. Matapos yun, hindi ko na tinapos ang travel ko. Umuwi na ako sa amin. Dahil ayoko na ulit maranasan yung naranasan ko doon. Hindi ko inakala na ang bakasyon ko sa Palawan ang magiging pinaka-kinakatakutan ko sa buong buhay ko. Isang linggo na lang ako sa Puerto Princesa noon. Solo travel lang ako. Gusto ko lang sana ng katahimikan, dagat at konting reset sa buhay ko. Maganda ang lahat sa umpisa. Malinis ang tubig, mabait ang mga tao, at parang ang gaan ng hangin tuwing umaga. Hanggang sa sumama ko sa isang island hopping tour. May isang maliit na isla na hindi kasama sa plano ko. Pero sabi ng bangkero, pwede tayong dumaan kahit saglit, pero wag kang lalayo sa dalampasigan. Wala raw gaanong turista doon kasi may mga kwento na may mga kakaibang nakikita sa tubig. Pero tumatawa lang siya habang sinasabi yon. Akala ko biro lang. Bandang tanghali kami dumating. Puting buhangin, tahimik na paligid, at napakalinaw ng dagat na parang salamin. Ang sarap maglakad sa mababaw na tubig. May ilang kasama akong turista na nagpipicture, naglalaro sa alon. Normal lang lahat. Hanggang sa napansin ko na unti-unting humina ang ingay. Ako naman, naglakad palayo ng konti sa grupo. Hanggang umabot sa part na mas malalim na ang tubig. Hanggang tuhod, tapos bewang. Ang weird. Ang lamig bigla kahit mainit ang araw. Doon ko siya unang nakita. Sa una, akala ko anino lang sa ilalim ng tubig. Parang gumagalaw sa ilalim ng surface. Dahan-dahan, paikot-ikot. Pero habang nakatingin ako, mas lumilinaw siya. Hindi siya isda, hindi rin tao. Parang hugis tao, pero mali ang galaw ng katawan niya. Parang hindi buo. Ang buhok niya, kung buhok man yon, ay parang damong lumulutang sa ilalim ng tubig kahit wala namang alon.
Napatigil ako. Bigla siyang huminto sa paggalaw. Tumingin siya pataas, diretso sa akin. Ramdam ko kahit malayo, parang alam niyang nakatingin ako. At sa isang iglap, ngumiti siya. Malapad, masyadong malapad. Dahan-dahan siyang umangat sa tubig. Hindi umahon ng buo. Parang sinadya lang niyang ipakita ang mukha niya sa ibabaw ng alon. Isang segundo lang. Isang segundo na tumama sa utak ko na hindi ko makakalimutan. Tapos bigla siyang lumubog. Napaatras ako ng mabilis. Doon lang ako nakasigaw. Doon lang bumalik yung boses ko. May nakita ako. May tao sa ilalim. Pero nung lumingon ako sa mga kasama ko, normal lang sila. May nagbibiruan pa. May nagpipicture pa. Parang ako lang ang nakaranas ng lahat. Sinubukan kong ipaliwanag, pero tawa lang ang sagot nila. Baka isda lang yan. Paranoid ka lang. Pero alam ko ang nakita ko. Hindi yun isda. Hindi yun optical illusion. Pagbalik namin sa bangka, tahimik lang ako buong biyahe pabalik. Ramdam ko pa rin yung lamig sa tuhod ko kahit wala na ako sa dagat. Pagbalik namin, hindi ako nakatulog ng maayos. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko yung ngiti niya. Yung sobrang lapad. May isang lokal na nakausap ko sa hotel kinabukasan. Nabanggit ko yung isla. Bigla siyang tumahimik. Tapos sabi niya lang, may mga lugar sa Palawan na hindi dapat ginagambala. Hindi lahat ng nasa tubig ay isda lang. Ayun lang yung sinabi niya. Hindi na rin ako nagtanong. At matapos yun, umuwi na rin ako ng Maynila. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jenna. Hindi ako mahilig sa horror. Hindi rin ako naniniwala agad sa multo. Praktikal akong tao. Kaya nga napunta ako sa isang Japan surplus isang umaga. Naghahanap lang ng murang cabinet at electric kettle. Wala akong inaasahang kakaiba. Akala ko, ordinaryong pamimili lang. Yung surplus shop, nasa likod ng lumang bodega. Tahimik ang lugar, parang bihira nang may pumupunta. Bukas ang pinto, pero walang music. Wala akong marinig na may tendero. Pumasok na rin ako, dahil sayang ang biyahe kung hindi ko itutuloy. Sa loob, maayos ang pagkakaayos ng mga gamit. May mga mesa, upuan, lumang aparador, at mga kurtinang may Japanese na sulat. Maliwanag naman ang ilaw, pero may kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin kahit wala naman akong kasabay. Habang nag-iikot ako, napansin kong mas tahimik sa loob. Yung tunog ng tsinelas ko sa sahig na lang ang naririnig ko. Hanggang sa makarating ako sa bandang likod, malapit sa kurtinang naghihiwalay sa storage area. Doon ko siya unang nakita. Sa likod ng kurtina, may anyong babae. Nakatayo lang siya, bahagyang nakatigilid ang ulo. Akala ko nung una, isa lang siyang mannequin o display. Pero nang mapansin ko ang kulay niya, hindi siya kulay kayumanggi. Itim siya. Buo. Parang usok na may hugis tao. Mahaba ang buhok niya, diretso pababa, at suot niya ang parang lumang kimono. Hindi ko makita ang mukha niya ng malinaw, pero ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Humakbang ako paatras. Doon ko napansin, walang paa ang babae. Hindi siya nakatayo sa sahig, parang nakalutang lang siya. Ilang pulgada mula sa lupa. Nanikip ang dibdib ko. Gusto kong magsalita, tumawag ng tao, pero walang lumalabas sa bibig ko. At bigla, umalis ang itim na buhok sa mukha niya. Nakita ko ang mga mata. Isang butas na itim lang. Hindi ko na inintindi kung ano pa siya. Alam ko lang, kaluluwa siya. At alam niyang nakikita ko siya.
Biglang bumigat ang hangin, parang may dumadagan sa balikat ko. At dahan-dahan, lumapit siya. Hindi naglalakad kundi parang dinadala lang ng hangin papunta sa akin. Napasigaw ako sa takot. Tumalikod ako at tumakbo palabas. Hindi ko na kinuha ang bag ko. Hindi ko na tinignan kung may masisira akong gamit. Basta tumakbo ako hanggang makarating ako sa labas. Hingal na hingal at nanginginig. Paglingon ko sa loob, wala na siya. Pero ang kortina sa likod, unti-unting gumagalaw kahit walang hangin. Kinagabihan, ikwento ko ang nangyari sa kapitbahay kong matagal nang nakatira malapit sa lugar. Hindi siya nagtaka. Sa halip, napabuntong hininga lang siya. Matagal na yung surplus na yan. May mga nagsasabing galing daw sa lumang bahay sa Japan ang ibang gamit dyan. May babaeng namatay doon. Mag-isa, hindi natulungan. Sinasabing sumama ang kaluluwa niya sa mga gamit. Ilan linggo ang lumipas. Nadaanan ko ulit ang lugar habang nakasakay ako sa jeep. Sarado na ang shop. May kandila sa harap. May mga bulaklak na nalanta. Hindi ko alam kung para saan yun. Pero matapos yun, hindi na ako bumalik sa lugar na yun. Ang pangalan ko ay Marvin at mahilig talaga ako mag-ikot sa mga Japan surplus. Ewan ko ba, may kakaibang saya sa paghahanap ng mga lumang gamit. Parang bawat item may kasamang kwento. Isang hapon, napadpad ako sa isang maliit na Japan surplus shop sa gilid ng highway. Medyo tago siya, halos wala nang dumadaan. May kalawang na gate. Kupas na ang tarpaulin at tahimik na tahimik ang paligid. Sabi ko sa sarili ko, dito siguro may makikita akong kakaiba. Pagpasok ko pa lang, sinalubong na agad ako ng amoy. Halo ng lumang kahoy, alikabok, at parang mamasamasang tela. Maliwanag naman ang ilaw, pero may kakaibang bigat sa loob. Tahimik. Nag-ikot ako. May mga sirang electric pan, lumang aparador, mga pinggang may Japanese characters, at kung ano-ano pang gamit na halatang matagal nang hindi ginagalaw. Sa dulo ng tindahan, napansin ko ang isang shelf ng mga laruan, mga stop toys, robot at mga manika. Isang manika ang tumawag ng pansin ko. Mukha siyang porcelain doll. May mahabang buhok. Suot ang lumang bestida na kulay puti. Nakaupo lang siya, nakatingin diretso sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero parang masyado siyang kakaiba kumpara sa iba. Parang hindi siya naluluma. Lumapit ako ng konti. Bigla kong naramdaman na parang lumamig ang hangin sa paligid ko. Tapos, may narinig akong tunog sa likod. Paglingon ko, wala naman. Binalik ko ang tingin sa manika. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Iba na ang posisyon ng ulo niya. Kanina bahagya siyang nakatagilid. Ngayon, diretso na. Nakatingin na talaga sa akin. Napangiti ako ng pilit. Pagod lang to, imahinasyon lang. Bulong ko sa sarili ko. Pero habang tatalikod na sana ako, gumalaw ang kamay ng manika. Dahan-dahan parang sinasadya. Parang alam niyang nakatingin ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tapos narinig ko ulit yung tunog. Parang maliit na hakbang sa sahig. At doon ko napansin, hindi lang pala ako ang tinitignan ng manika. Lahat ng manika sa shelf, kahit yung nakatihaya o nakatalikod, parang nakaharap sa direksyon ko. Hindi ko na inisip pa. Tumakbo ko palabas ng tindahan. Halos madapa pa ako sa gate. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na hinintay kung may tindero ba o wala. Basta ang alam ko lang, kailangan kong makaalis. Pagdating ko sa labas, hingal na hingal ako. Nanginginig ang kamay ko. Pagtingin ko sa loob ng shop,
Nakapatay ang ilaw. Pero sigurado akong kanina lang, maliwanag yun. Kinagabihan, ikuwento ko ang nangyari sa isang kakilala kong nakatira malapit doon. Tahimik lang siya habang nakikinig. Tapos bigla niyang sinabing, "Hindi ka nag-iisa. Marami na talagang naka-experience dyan." May nagsasabing may naririnig silang naglalakad sa loob, kahit sarado. May iba raw na may sumusunod na anino paglabas nila. At yang manika, ilang beses na raw yan inilalabas sa display pero laging bumabalik sa loob. Kinabukasan, dinaanan ko ulit ang lugar mula sa malayo. Sarado na ang Japan Surplus. Sa gate, may nakasulat na "For rent." Pero kahit mataas ang sinag ng araw, parang madilim pa rin ang loob. Simula noon, hindi na ako bumalik. At kahit kailan, hindi na ako pumasok muli sa kahit anong Japan Surplus na may mga manika. Dito naman tayo sa mga shoutout requests. Pa-shoutout po Sir Dave, listening here in cruise ship, Holland American Lines. Araman po ng Caloocan, Barangay 28. Hello Sir Dave, pa-shoutout po ako. Galing naman yan kay Babe Mahal Kita. Pa-shoutout po, bago pa lang na nakikinig. Shoutout din sa mga friends ko, Ate Leslie, Ate Bilay, at Lucas Lee. Galing naman yan kay Eloise Canosa. Yun lang naman yung shoutout natin ngayong araw. Sa mga magpapa-shoutout pa, comment lang kayo sa mga video natin. Yun lang. Salamat.